Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay galing sa Malate Literary School. At sa labis ng magpasalamat kay Sir Wilson para sa Si Cristo sa Impyerno, ni Alan Poe. Walang alinlangan ang kanyang mga hakbang. Nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Hindi siya dulog sa ulan. Sa kanyang paligid, nagsisiksikan sa kumungay ang mga kaluluwang nagpupumiglas upang manatili sa ibabaw ang mga mata. Kinakapitan nila ang isa't isa upang lumaki. Nilulunod ang kinakapitan. Ngunit walang sino man ang nalulunod. Waring nakadama si Kristo ng pagkalula sa alaala ng kaitaasan. Marahang tumapak siya sa mga ulo habang pilit inaabot ng maraming kamay ang kanyang laylayan. Ngunit wala silang mahawakan, kundi salita. Si Kristo sa Impyerno. Magandang gabi po. Ako si Charis Valdanillo. Taga Malate Literary. Salamat sa akin ng Panginoon. Ina, Marcela Hana. Nang mabalo, hindi na siya muling nag-asawa. Hindi ko alam kung may lumigaw na ibang lalaki o kung inisip man lamang niya ang muling nag-asawa. Bata pa naman siya noon, kung tutusin at may biglaan. Pero anim ang kanyang anak. May anim siyang bungang kakainin, katawang bibihisan. Anim na utak na may kanya-kanyang baltik at iba't ibang antas ng pangunawa, pangangailangan at panulumpo. Wala siyang maibigay na anumang layaw o lumpo, kaya wala siyang layaw o lumpo ibigay. Tiniyak niya lamang na may bubong sila laban sa araw at ulan. May kulambo laban sa lamok. May laman lagi ang siya. At pinabayaan niyang magkapagpak at lumipad ang anim na malayang utak. Bagamat siya'y guro, hindi niya sinakal ng pangaral ang kanilang mga pangaral. Hindi niya inigit sa libro ang kanyang mga parabala. Alam kong buha ang pinandilig niya sa kanyang hardin. At ang puso niya'y nagkasugat-sugat dahil matinig ang mga bunga ng kanyang mapagpalayang pag-ibig. Pero alam ko rin ipinagmamalaki niya ang inuulang. Ang tulang ito, walang borloloy at walang palaro, ay para sa akin ina. Sa pamamagitan man lamang ng tulang ito, ay gusto kong ipaabot ang aking pasasalamat. Ina, yun sa lahat. Magandang gabi po. Ako si Francis Quintana, taga Malate. Babasa ko ng excerpt yung mula sa maikling kwento ni Amang Juntus ko yung unang, babasahin ko yung unang tatlong talata ng maikling kwento pinamaganda. Sulat mula sa kanto, mula sa trilohiya niya na nagpupugay mga tauhan sa loob. Kami yung mga taong nasasabihan ng mami mo na huwag pabarkadahin dahil wala may tuturong mabuti. Kami rin yung tinatawag ng mga chicks na bastos at walang moto. Kami rin yung pinagsasabihan ng matatanda na huwag papatulan at wala kang mapapala. Kami ang mga tambay sa kanto, iyon ang aming teritoryo, iyon ang aming buhay full-time dropout. Kami nga rin pala yung taong tinatawag na mababaw ligaya sa buhay. Nasa kalampakan lang daw yun. May pilay na magdaan, magtatawanan. May baklang kumikending-kending sa daan, uupakan. Konting tawanan, konting harutan, iyon ang aming libangan sa buhay.
Nabubuhay kami sa daigdig na bawal. Bawal magyosi, bawal tumoma, magsugal, humarahara sa daan, at kung pwede lang, bawal ding mabuhay pa sa mundo. Sa alimpusa lang kami sa lipunan. Kahit yung mga bahay namin, bawal ipakita sa labasan. Pag nagpumilit, malamang pula-pulan yun ang kalbo. Takpan kaya ng mataas na pader. O kaya ay ipatapon sa kung saan. Yung mga bisyong ipinagbabawal nila, akala nila ay iyon ang dahilan kung bakit marami sa amin ang masama. Hindi nila alam na kaya lang namin iyon ginagawa ay dahil wala nang iba pa na pwede namin magawa. Hindi kami naniniwala sa bawal. Maggastos sumunod sa mabuti at mainam. Hindi kaya ng bulsa namin. Sa paglilibang, ang pinipili namin ay yung kaya ng aming kapirasong bulsa. Halimbawa, bakit nga ba masama ang toma at yosi? Masama pa talagang maglibang. Pero bakit ang mga may kayang ibayad, kahit babae, kasino, diploma, at buhay, pwedeng bilhin? Bawal lang talaga ang bisyo. Hindi dahil sa masama ito, kundi dahil hindi kaya ng ibang tao. Yun lang talagang mayayaman ang may karapatang maglibang nang hindi nasisisi o nakakagalitan. Maraming salamat po.